So, simula na tayo. So, ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay yung journal text of the day na Proverbs 2:1 to 8. So, samahan niyo ako sa pagbasa sa Tagalog po muna. So, Kawikaan 2, talata 1 hanggang 8. So, may segment title ito na ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at mas sumpungan. Kung ito ay para kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalamang tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman ay unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Last verse. Binabantaan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya'y kanyang sinusubaybayan. So, maraming salamat po sa pagbasa. Ito po ang aking ang title po ng preaching na ito ay The Treasure of Wisdom. So, ano ba ang nakita natin dun sa ano? Dito sa talatang ito ay ang nakatuon sa paghahanap at biyaya ng karunungan. Binibigyan din ito na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at matatagpuan sa pamamagitan ng pagsigasig na paghahanap sa kanyang salita, na nagresulta sa proteksyon at tamang direksyon sa buhay. So, ayan po, in English. So, dito po, meron pong tatlong katanungan, hindi katanungan, kahalagahan kung paano natin makukuha ang treasures. How can we achieve the treasures of wisdom? So, paano natin ito makukuha? So, makikita natin ito sa mga verses 1 to 4. Yung una ay ang kondisyon sa paghahanap ng karunungan. The pursuit of wisdom, our responsibility. Sa English po, sa verse, "My son, if you accept my word and store up my commands within you, turning your ears to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure." So, dito po sa verse 1, naka nakalagay po dito sa verse 1 na sa verse 1, next, receive and treasure, di ba? Yung paghahanap, paano natin tatanggapin, no? Ang karunungan ay hindi lamang naririnig, ito ay iniingatan sa puso. Ito ay isinasa puso natin, no? Lagi po nating yung pangalawa, be attentive and incline.
no? Ah, ikiling natin yung pandinig natin, ituring natin sa ang mga bagay na ito ay parang pilak o kaya ay isang ginto na kailangan nating minahin. Ito'y minimina. Ang karunungan ay pinaghihirapan. Hindi ito na ibig sabihin na basta na lang natin matatanggap ang karunungan. Kung hindi natin ito paghihirapan, pag-aaralan, isa sa puso, hindi po natin ito makukuha. Sa ang paghahanap ay nangangailangan na matinding pagnanais. Yung desire natin ah, na dapat talagang tutok tayo kung talagang gusto nating makamtan ang karunungan na nagmumula sa ating Diyos. So, dito po ay sinasaad sa text na ito na ah, sa paghahanap, alam natin sa paghahanap ng karunungan ay maraming hadlang. So, hindi hindi po ito bagay na dinadampot lang natin sa kalsada. Tulad tayo pag tayo nagmimina ng ginto, di ba, nakita natin kung paano nagiging pinupure yung pagka-gold. Nakikita ko to yung pagmimina ng ginto is, di ba, ano yung hinahalo? Nilalagyan pa ng asupre para makuha mo yung pure na ginto. Talagang napakahirap magmina ng ating karunungan. So, pangalawa po na next. Yan. Pangalawa, the promise of wisdom, yung God's reward, no? Nakalagay po ito sa verse 5 and 6. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. So, ayan ang promise ng wisdom, yung God's reward. Na sa pagkilala sa Diyos, ang resulta ng paghahanap ay ang pagkaunawa sa takot natin kay Lord at pagkaalam sa Diyos. So, pag meron tayong wisdom kasi, no, alam natin na mali. Alam natin yung mali at alam natin yung tama. So, tatalikuran natin yung mali kung tayo may wisdom kay Lord. So, hindi tayo makakagawa na hindi ikalulugod niya. So, kung meron man tayong nagagawa, tulad nga ng hindi naman tayo perfecto, nakagawa man tayo ng mali, since na meron tayong wisdom, alam natin na mali yun, at alam natin na dapat ihingi kaagad natin ang tawad dito sa Panginoon. So, knowing God, the goal of wisdom is not just information, but a direct relational understanding of God Himself. So, yun nga, yung wisdom kasi hindi lang yung sabi natin, yung nabasa natin Di ba? Hindi ito yung binasa lang natin ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Ang ano natin is pagkakilala kung paano natin iintindihin at yung ating relasyon kay Lord. Kung iaano natin na salita lang to na parang sabihin natin parang dyaryo, parang balita. Hindi ito dapat ay malawak na pangunawa na ito'y galing kay Lord, itong mga salitang ito. At ito'y isinulat para sa atin na maintindihan at makilala ng gusto
kung sino ang ating Panginoon. Pangalawa, the source of wisdom. Sa verse 6, wisdom is not self-made. It is a gift from God. True understanding comes directly from His mouth, His word. Ito yun yung Biblia. Diba? So, ito'y napakalaking regalo sa atin ng Panginoon na ibinigay. Sabi nga, yung iba, bakit yung iba hindi nila maintindihan na ito'y regalo sa atin ng Panginoon? Na itong isinulat na ito, hindi nila parang minsan nga, pag nakakita ako ng Bible na nasa lamesa lang, di ba pag pumunta ka sa mga hotels, di ba? Pag pumunta ka sa hotels, makita mo may Biblia, halos lahat. Kaya, nakapatong lang yun doon. Pero, nung wala pa ako kay Lord talaga, wala, nandun lang yon. I never touch it. Hindi ko hinawakan, hindi ko binuklat. Pero since na naging Kristiyano ako, talaga pag napunta ako ng tinitingnan ko kung ano. Unang-una kong tinitingnan kasi kung anong version. Yon, yung mga yung Bible sa And then since na nag-aano nga ako ng journal text, doon ko na rin minsan binabasa yung minsan nga ako, minsan tinatawanan pa ako ng mga kasama ko sa room. So it's okay. Sabi ko nga when I started to be a Christian, hinanda ko na yung sarili ko sa mga makikita ko, ipapakita sa akin, maririnig ako yung So it's okay. That's the part of being Christian. Kailangan lang natin maging matatag. So, yung source of wisdom natin is, ito talaga, gift of God na galing diretso sa Kanya. So, para mabilis to, Pastor. Ang pangatlo, ang protection ng karunungan. Yeah. The protection of wisdom. Ito, our benefits. Sa verse 7, He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless, for the guard the cause of the just and protect the way of His faithful ones. Diba? Dito naman po, pinakikita yung pangangalaga ng ating Panginoon pag tayo may wisdom na. Ang Diyos ay laging nag-iimbak ng tunay na karunungan para sa matuwid at nagsisilbing kalasag. Ito yung natin, defense natin kasi. Next slide mo nga. Yan. Wisdom as a shield. God stores up sound wisdom for the righteous and act as a shield to those who walk in integrity. So, ito rin yung gabay natin. So, ano man ang sabihin sa atin, if we know the word, meron tayong masakit man ang nararanasan natin, if we know the word, alam natin na merong kapalit yung ating pagdurusa. So, pag meron tayong binigyan ng pagsubok, so, alam natin na ito'y galing pa rin sa Kanya na nagtetest sa atin para manatili tayo sa Kanya, para maging matuwid at maging tama ang ating landas. So, safety in daily life, in verse 8, God guards the path of justice and watch over the way of His saints. So, tayo to, di ba? Siya yung nangangalaga, ginagabayan ang karunungan nag-iingat sa lakad ng mga banal at nagtatanggol sa kanilang landas. So,
ito yung nangangalaga sa atin. If we have this wisdom na nanggagaling sa Kanya, saan man tayo mapunta, saan man tayo dalin, ay meron tayong panlaban at merong alam natin na merong nag-aalaga sa atin na laging nasa tabi natin. Para yung ano, di ba, footprints in the sand na pag tayo may problema at hindi na natin kaya, di ba, ano sabi ni Lord, hindi na ikaw yung naglalakad. Baga, binuhat na kita para kunin ko lahat ang problema mo. So, yun po. Sa ano yung next na ano? Conclusion po. Mabilis po, no? Pabilis. So, conclusion po. Application. Ito po yung tanong natin sa sarili natin. Are you seeking wisdom with the urgency of someone finding hidden treasure? Ito po yung tayo ba naghahanap tayo ng wisdom para lang maintindihan? O naghahanap tayo ng wisdom para makita natin yung kahalagahan? Diba? Minsan kasi nagbabasa tayo ng Bible, basa lang tayo. Oo, naintindihan natin, pero sinasabuhay ba natin? Diba? Yung minsan kasi akala natin simple lang yung pagbabasa, sabihin natin, basa lang ako. After magbasa, inaano ba natin? Minemeditate ba natin? Diba? Isinasabuhay ba natin yung nabasa natin? Ayun yung malaking ano minsan sa buhay ng isang Kristiyano na hindi yung minsan pupunta lang sa church, pag yung paglabas ng church okay na, akala ng iba na ganun lang pagpunta sa church. Hindi natin ano ba yun, precious yung time. Kaya tayo nasa simbahan. Kaya tayo nakikinig, kaya tayo nagbabasa. So, dapat inaano natin na maging lahat ng ginagawa natin kay Lord, dapat precious na ang binibigay natin sa Kanya. So, pangalawa, are you relying on your own understanding or inviting God's, which He grants to the honest? So, yun nga, minsan nga, tayo ba, nare-rely ba tayo sa sarili nating pangunawa? Diba? O humihingi tayo ng tulong kay Lord na bigyan tayo. Kasi yun nga, kahit ako, di ba, pag nagbabasa, di ba, minsan mga times, hindi mo maintindihan eh. Kahit 10 beses mo pa basahin niya. Pag hindi ka humingi ng wisdom, hindi mo maiintindihan. Hindi ka, sabi nga, ngayon kasi marami na rin may AI na, di ba? So, kahit pa may AI, di ba? Babasahin mo lang eh. Pero pag yung hindi mo talaga inadapt, yung hindi mo isinapuso yung binabasa mo, wala pa rin. Ayun yung inaano ko ng wisdom. Pag ang wisdom kasi dapat isa puso mo. Hindi yung wisdom na naintindihan mo lang. Kasi kung hindi mo isa sa puso, baliwala ang pagbasa mo ng salita ng Panginoon. So,
Pangatlo, ito yung ano ko, ah, apply the if-then structure. Yeah. Ito sa mga IT, if-then, di ba? If then else, di ba? If then, di ba? If you seek, then God will guard your step, di ba? If, di ba? If, laging ganon, if. Kaya nga, if then else. Yung else, pwede kong idagdag dito, if else, doon ka sa dagat-dagatang apoy pupunta. Di ba? Kaya, etong ano na to is very good exam, ano talaga na for wisdom, na para makuha natin yung treasure, di ba? Kailangan nating maghukay, maghukay ng, para tayo naghuhukay ng ginto. Na, di ba, mga ginto, di ba? Talaga, sa ilalim talaga ng lupa, lalo dun sa province ni Mrs. Talagang bumubutas yan sa ano. Talagang napakahirap na na pagsubok din yan. Na pag gusto mo ng wisdom, kailangan mo talagang pagtrabahuhan. Yan ang wisdom. At pagkatapos mong pagtrabahuhan, nakamit mo at kailangan mo itong isa puso naman. At from there, magkakaroon si Lord ng promise sa'yo na lagi kanyang aalagaan, gagabayan, at poprotektahan saan ka man magpunta. Yun lang po. Ang bilis, di ba? Pero sana may napulot po kayo. Isang ano lang po, let me pray po ng maiksi lang. Very, very short prayer. No? So, let us pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa knowledge and wisdom. Sana po naintindihan namin kung paano itong treasure ng wisdom na ito, Panginoon. Naway nabuksan ang aming isipan at puso, Panginoon, na ang pagkakaroon ng wisdom ay pinaghihirapan, na parang nagmimina ng ginto, Panginoon. Lord, bigyan mo kayo lagi ng gabay, naway ang wisdom na ito ang gumabay sa amin at magprotekta, bigyan ng kalakasan at kapangyarihan na matagumpayan ang mga pagsubok namin sa buhay. Lord, maraming salamat uli at ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen.